Hello? Hello? Podcast Network Asia. This episode may include topics, references, or discussions around sexual assault, domestic violence, stalking, physical violence, or subject matters that may be disturbing to some of our listeners. We do acknowledge that this content may be difficult. We also encourage you to care for your safety and well-being. Stories Philippines Podcast. Hello guys, welcome back to Stories Philippines Podcast. My name is Paul, the very first Pinoy Horror Anthology Podcast. Maraming salamat sa ating mga nag-tune in ngayon, no? Kahit Pasko, kahit Christmas. Siyempre, hindi mawawala ang mga hiwagang nangyayari sa paligid natin, no? Kahit Pasko, di ba? Ito, kaya ngayon, hatid natin ang mga kwentong iyon na naranasan ng ating mga listeners o mga nag-share ng kanilang mga experience sa time ng Pasko or December. So, kamusta kayo? Kamusta? Pasensya na dahil sobrang busy. At ngayon lang nagkaroon ng panibagong episode. At I hope na naging okay ang inyong Christmas. At ano pa ba? Hanggang ngayon, wala ang aking kasamang si Rapian. Busy siya kasi. So, ako rin, nung mga nakaraan, naging busy, ganyan, dahil nag-work tayo sa advertising industry. So, alam nyo naman kapag December talaga, ang daming gawa, ang daming mga task. So, yun, pasensya nyo na guys. Na-miss nyo ba yung aking boses? Thank you so much po. At ano muna tayo? Shoutout muna natin yung mga patuloy na nakikinig sa atin dito sa Stories Philippines Podcast. Sa mga nagme-message po, pasensya na at ngayon lang namin masya-shoutout, no? Pero yun, thank you sa inyong mga message, mga pagpapadala ng inyong mga istorya at kababalaghan dito, no? Talagang babasahin lang natin yan kahit ano yan. So ito, nangunguna na si Angela Yanica Marzo. Ayan, sabi niya, "Hi Kuys, just want to say na you're doing amazing job sa podcast. Thank you so much. Dahil napapatawa pa rin ako ng mga jokes nyo kahit nakakatakot na. Hahaha. Kala ko kahit kahit ang corny na." Ayan, thank you Angela. Ito pa sabi niya, "Pinakikinggan ko kayo every time nag-work ako, kaya feeling ko may kasama na rin akong office mates. Thanks for the stories and scares. God bless and keep safe always, Kuya." Ayan, sabi niya. Tapos bigla niyong na-like. Sabi niya, ay napindot, sorry. Tapos yan, shout out kay Angela Yanica Marzo. Thank you po sa story, sa pagpapadala. At yan, sa mga nagpapadala ng mga message natin, no? Kay Jamela, shout out kay Kuya Chino Super Size, kay Sky, kay Mr. S_XJ7. Shout out din sa Nginig Horror Stories kay Kira. Hello Kira. Yan, naka-collab namin yan kay Sir Chino, 'di ba? Kung napakinggan niyo yung kanilang Halloween episode. Ayan. At sa kay Potato Matt QQ. Yan, ang sarap ng ang sarap ng username. Yan. Thank you po sa inyong lahat. At maging kay Ruru. At kay
Creepy Pakbet YT. Hello po. Shout out po sa inyo. At ito kay Sir Magzi. At pati ito kay Sir John Dacome. Thank you. Writer ng ilan sa mga stories natin. Thank you, sir. Thank you so much. Doon sa mga fictional stories natin. Ayan. Siya yung nagsulat. I-like nyo yung page ni Sir Dacome. At sa lahat din ng mga nakikinig all over the world, thank you po. From United States, Canada, Middle East, mga taga-Saudi yan. For sure, kapag wala na kayong magawa or nagpapahinga kayo, nakikinig kayo dito sa ating podcast. Thank you po so much. At without any further ado yan, naka 5 minutes na tayo ng mga intro at batian. Diretso na tayo sa ating istorya dito sa Stories Philippines Podcast. Anyways, yung panganay kong kapatid ay nakabukod na sa amin. Nakatira siya sa kondo na kinuha niya sa Pasig. Halos lahat ng buildings doon medyo luma na, kasama na yung sa ate ko. Except sa part na malapit sa park, kasi yun yung mga building na bagong gawa. So December 2020, nagpunta kami doon para mag-celebrate ng Pasko at New Year. December 24, napila yung kaliwang paa ko kaya hindi ako pwedeng panaylakad or tayo ng tayo. Umuwi ang parents ko after ng Pasko at babalik na lang daw sila bago mag-New Year. Yung unit po ng ate ko ay 2-story. Dahil may pilay nga ako, nag-decide akong matulog sa sala kasi mahirap mag-akit baba. Habang ang panganay at yung isa ko pang ate ay sa kwarto natutulog. So bale 12 AM na yata yun at hirap pa rin akong makatulog dahil bothered ako sa vibe ng paligid ko. As in, narinig kong nagkakagulo sa itaas. Parang talon ng talon yung mga kapatid ko at naghahabulan. Nagtitilian at nagtatawanan din sila at ang daming yabag ng paa ang naririnig ko. Narinig ko pang yung yabag ng paa ay pumunta sa pintuan ng kwarto. Kaya nag-expect akong may bababa sa kanila. Pero wala naman. Kalaunan ay nanahimik din ako. Kinaumagahan, tinanong ko ang panganay, bakit sila naghaharutan kagabi at parang naghahabulan pa. Sinabi ko rin na nakakaistorbo yung mga yabag ng paa nila. Sabi ng panganay ay, totoong nagtatawanan sila, pero never daw silang bumaba ng kama or nagtakbuhan. Kaya medyo natakot ako noon. Pero natulog pa rin ako sa sala. Fortunately, wala naman na akong narinig. Although, pag natutulog ako ay kalahating gising ang diwa ko dahil feeling ko may nakatingin sa akin. Few days later, sa sala pa rin ako natutulog. Pagkagising ko ay tinanong ako ng panganay kung may narinig ba daw akong mga batang naglalaro sa baba kaninang madaling araw. Ang building po kasi ng ate ko ay may katabi pang building. Sa pagitan nila ay may medyo malawak na daanan. Kapag sumilip sa bintana ng unit ng ate ko, makikita agad sa baba yung daanan at mga dumadaan doon. Doon daw narinig ng ate ko yung mga batang naglalaro. Around 3 AM daw noon. Bumangon siya para silipin yung ingay. Nung sumilip daw siya sa bintana, tumigil ang tawanan ng mga bata. Yung mga parang naglalaro nga. Binuksan niya ang wifi at narinig niya na naman daw yung tawanan ng mga bata. Dahil reklamador nga ang mga kapitbahay niya,
madalas daw magreklamo ang mga ito sa GC nila kapag may maiingay. Nang i-check niya ang GC, wala naman daw reklamo. Pero rinig niya pa rin ang tawanan at paghahabulan ng mga bata. Ang sabi ko ay wala akong naririnig na ganun. Pinagsawalang bahala na lang ng ate ko dahil haunted naman talaga ang condo village na yun. Kahit elevator pa lamang at ang katabing unit ng ate ko, iba na ang pakiramdam ko. Marami ring namatay o pinatay o nagpakamatay sa village na yun. By the way, nakakakita po ako nung bata pa ako. Pero ngayon siguro nakakaramdam na lang. Wala po akong gusto sa dalawa dahil mahirap na. At kapag natutulog ay may nararamdaman ka. Pasensya na po kung hindi nakakatakot. By Mogu ng Cavite. Ayan, Mogu, thank you sa pag-share ng iyong kwento online. Ayun, kadalasan talaga may ganyan, no? Sa mga, pero napaka-unusual kasi condo. Pero kung luma na nga, ayun talaga, madalas may ganun, lalo't building or sabihin na nating recycled yung building. Ano bang history? Gaya ng lagi kong sinasabi dito. Ano nga bang history nung, nung building na yon or nung lugar na yon? Hindi ba? Kasi talagang may attachment kung sasabihin natin yung mga nilalang or yung entity sa mga ganyan-ganyan. So, yan. I hope, nakapag-celebrate naman sila ng maayos ng Pasko at bagong taon. Ayan, sabi, may nag-comment eh. Sabi, ano daw yun? Tawag doon. Si Vico Soto daw yung naisip niya kapag naririnig yung salitang Pasig. Shout out Sir Vico Soto. Ayan. Dati madalas ako sa Pasig eh. Sino ba yung mayor dyan? Si letter E, Eusebio. Ayan. Ayan. Ngayon si Sir Vico na. Shout out po, sir. At next story na tayo kagad. Grabe may pa-shoutout kay sir. Ganun talaga. Sige, hayaan nyo na. Ayan. Ito next kwento about naman sa simbang gabi. Ang Pasko ay isa sa maituturing na pinakamasayang araw sa ating buhay. Kasi pag Pasko nga ay kumpletong pamilya, kabarkada at mga kakilala. Ganon din ang mga kabataan na tuwang-tuwa kapag sasapit na ang simbang gabi. Ang iba gustong makumpleto ito para matupad daw ang wish nila. Ang iba naman, hanap ng kalandian o laboy na rin kasamang barkada. Sa aming simbahan kapag nalalapit na ang Pasko ay may isinasagawa kaming parang isang dula. Yun bang may isang anghel na bababa sa langit at aalisin ng takip na nakatalukbong sa imahe ng santo. Tapos may mga choir na aawit ng masisiglang kanta at maghahagis ng bulaklak sa bawat daraanan nito. Isa ako sa nakuhang choir ng simbahan. Halos araw-araw kami nagpa-practice para makabisado namin ng 10 kanta at maayos na maisagawa kapag oras na ito. Ayun, nalalapit na nga ang araw na pinakahihintay ko dahil first time kong gawin ito. Halos kaba at sayang nagtuturo sa amin na 4:00 ng madaling araw kapag nandun na kami sa simbahan para makapag-rehearsal kami kahit papaano. Isang buwang makalipas nung namatay ang lola ko sa sakit. Kahit medyo fresh pa sa amin ang lahat tanggap na namin kasi ganun talaga ang buhay eh. May namamatay
may darating din sa napanibagong tao. Nag-alarm ako, mga 3:00 yun. Pagkagising ko noon, pumunta ako sa kusina para mag-init nga ng kape. Habang hinugasan ko yung takore sa kusina ay napatingin ako sa pintuan. Bale ang itsura ng kusina namin yun bang lababo na pinaghugasan ng pinggan, yung nasa kaliwang gilid. Merong pintuan pa na may awang na sa isang dipa sa baba. So yun nga, napatingin ako doon sa pintuan na yun na may kung ano kasing ingay na nagmumula roon. Nung tinitigan ko ng mabuti, may nakita akong maliit na paa. Yung para bang sa 3 taong gulang na bata. Ang malala pa guys ay isa lang ang nakita ko Di ba kung may mapapagawi na bata dun kapag humarap siya sa pintuan 2 dapat ang makikita mo. Yun, iba. Kasi isa lang. Tapos yung daliri niya gumagalaw pataas pa ibaba. Tapos dumidikit. Imagine niyo yung daliri ng kamay nyo na pinaglalaroan. Ganun nga yun. Sobrang takot ko noon, iniwan ko yung takore sa lababo tapos kumaripas ako ng takbo. Sabay tumalon sa katre ng lolo at lola ko. Nagulat si lola tapos si lolo naman ay nagalit sa akin kung bakit tinalunan ko raw sila. Sabi ko, may paa ng bata doon sa awang ng pintuan. Binuksan nila ang ilaw sa kwarto nila tapos sinamahan ako sa kusina. Pagkita nila doon sa pintuan ay wala naman daw. Sabi ko, meron akong nakita bagong gising ako pero di ako namamalikmata kasi ang tagal kong tinitigan yun. Di yun, sinamahan na nila ako at gising na nga rin sila. Nagluto na si lola ng sinangag para daw kahit papaano may laman daw ang sikmura ko. Habang nagluluto siya ako naman naligaw at pagkatapos ko ay nagtapis na ng tuwalya di may kasama na ako kaya happy na at hindi na takot. Dumiretso naman na ako sa balkonahe namin para mag-retouch ng face. Kinuha ko sa bag ko yung pulbos tapos kung ano pang pwedeng ipahid sa mukha ko. Ayun, nilagay ko sa lagayan ng salamin. Take note walang hangin at sarado ang bintana. Kukunin ko na sana sa kwarto yung damit ko na susuotin. At ayun, nalaglag yung pulbos. Walang natira, promise. At ang saya-saya ko pa kasi alam nyo kung bakit. May nakita lang naman akong bakas ng paa dun sa natapon na pulbos. Kaya ayun, nalate ako ng dating ng simbahan at napagalitan pa ako. Ayun lang guys at salamat sa pagbasa. Ayun, thank you po sa pagpapadala ng iyong kwento na related sa ganyan yung simbang gabi nga. Ayun, at grabe, sobra namang bata. Bakit? Ano yung tiyanak? Ayun, or entity nilang. Ayun. Ayan, thank you po. Ano nga bang gagawin natin ngayon? Ayun. Next story na tayo. Medyo na-distract ako dun sa pinag-notify kasi. Ayan. Okay, let's go. Ito, ang kwento niya, Maligayang Pasko. Ayan. Hi, magandang gabi po. Gusto ko lang sanang i-share yung nangyari yung nangyaring una at huling pagpaparamdam sa akin nung namatay kong lolo. November 7, 2015 nung namatay yung lolo ko.
At itong kwentong ito ay naganap noong December 25, 2015. Unang Pasko na wala siya. So yun nga, araw ng Pasko, December 25, 2015, nagising ako ng mga 5 a.m. para mag-CR. Then after nun, bumalik na ako sa kwarto ko para matulog ulit. Nang biglang may narinig akong may nahulog na gamit. So lumabas ako ng kwarto at pumunta sa baba para tingnan kung ano yung nahulog. Pagkababa ako sa may sala kung saan naroroon yung altar namin, doon ko nakita na nakalapag sa sahig yung platito na may lamang alay para sa lolo ko. Kasi nga tuwing Pasko at New Year, nung nabubuhay pa siya, talagang pumupunta siya dito sa bahay namin para kumain. Hindi po kami nakatira sa isang bahay. May bahay po silang malapit lang dito sa amin. So, yun na nga. Nung una, akala ko baka pusa lang namin. Kaya nahulog yun. Kasi nga, ginalaw ng pusa. Kaya kailangan kong palabasin yung pusa at hinahanap ko. Pero nung hinahanap ko na nga yung pusa, walang pusa sa ilalim ng mesa. Sa kusina. Baka nga nagtatago lang doon. Ayun, nagising na nga ang inaantok kong diwa. Walang pusa sa loob ng bahay kahit saan ako maghanap. Tsaka ko lang na-realize na yung pagkahulog ng platito is hindi normal. Kasi mga 3 feet palayo sa altar namin eh. Hindi man lang natapon o hindi man lang nabaliktad. Dahil sa pagkahulog nito. Doon ako biglang kinabahan. Binilisan ko na lang yung pagpulot sa platito para ibalik sa altar at sabay takbo pabalik ng kwarto. Siguro gusto niya lang iparating sa amin na dumalaw siya dito sa bahay namin ng oras na yon at hanggang ngayon ay hindi na siya nagparamdam sa amin. Yan lamang po sa ngayon ang aking kwentong ma-share. Maraming salamat po. By BBL. Ayun. Thank you so much for that story, BBL. Ayan. Thank you po. Yan talagang araw ng Pasko. Pero pwede rin daga eh. 'Di ba? Baka daga, 'di ba? Pwede rin siyang daga. Pero malay natin. Ayun. So marami pa raw siyang i-share na mga kwento. So let us hear your stories po. Thank you so much po. At ito, next story. Ito, lumang bahay. Ito. Kwento ito ng tita ko na naging kasambahay sa isang lumang bahay. Base ito sa kwento niya. So, may tita's POV or point of view. At hindi ko alam yung meaning yan, guys. Anong POV? Yun pala, point of view yun. Okay, so back to the story. Yun lang, side kwento lang. Ganyan. Okay, sige, ito. Burmans noon, kaya nagpasya akong pasukan ng inaalok na trabaho ng kapitbahay para masaya ang maging Pasko namin. Tagalinis lang daw ng bahay. Hindi ko daw kailangang bantayan ng anak. Para sa akin ay okay ang trabaho dahil sana hindi naman ako maglinis ng buong bahay. At isa pa, mas gusto ko ang maglinis kaysa mag-alaga ng bata. Siyempre. Inihatid na ako doon sa may bahay. Luma na, malaki, maluwang, at sa pagkakatansya ko ay parang mga bahay noon ng mga mayayaman. Gawa lang sa kahoy ang ibang bahagi nito. Pagpasok ko, ang mga gamit ay nakatalukbong pa ng puting kumot. Kakalipat lang kasi namin. Pinamana kasi itong bahay ng lolo ng asawa ko sa kanya. Biglang pagsasalita ng amo kong babae. Sinabi niya rin na lagi silang wala sa bahay dahil may trabaho silang dalawa ng mister niya. So, isinasama naman daw nila yung anak niya sa trabaho kaya linis lang talaga ang gagawin ko nga sa bahay na iyon. Tumangulang ako. Binaba ko ang mga gamit ko at inikot ang bahay.
nakita ko ang bawat pinto ay may lasong pula na nakatali sa doorknob. So weird. Nagtaka naman ako dahil sabi nga ng mga matatanda ay pangontra daw ito sa masasamang elemento. So yun nga, nangilabot na ako noon pero kailangan ko ang trabaho. Sa kwarto ng anak ng aking amo ako natulog. 7 years old na ang batang babae, ang kanilang anak. Naging komportable ako doon dahil hindi naman pala ako magiging mag-isa sa pagtulog. Mayroong kwarto na binilin sa akin ng amo ko na huwag ko raw lilinisan at pupuntahan. Hayaan ko na lang daw yun. Ang kwarto na iyon ay may maliit lamang na pinto. 4 feet ang tansya. Ang aking tansya. So, yun, dala ng takot ay hindi ko na inalam o hindi ako kailanman sumubok na puntahan nga iyon. Nakailang linggo na ako sa bahay. Oras na naman ng pahinga nang bigla akong tawagin ng amo ko. Sinabi niyang sa may kwarto sa labas ng bahay na nila akong matutulog. Nanlamig ako dahil ang kwartong iyon ay nakahiwalay sa kanilang bahay. Ngunit wala akong nagawa. Doon ako natulog ng gabing yun. Pagpasok ay agad kong napansin ang lumang aparador. Ngunit isinawalang bahala ko na lang at ituloy ang pagtatrabaho doon. Lumipas ang mga araw ay nagsimula na akong makaramdam. Andoon ang aparador na may kumakatok mula sa loob. Kung minsan naman ay maabutan ko ang itaas na maraming nagkalat na gamit kahit kalilinis ko pa lang. Naabutan ko ding bukas lahat ng pintuan sa may baba kahit na sigurado akong isinasara ko iyon. Kaya simula noon ay kapag aalis na ang mga amo ko sa bahay ay sa labas na akong nag-i-stay. Kahit naiihi ako ay hindi ako papasok sa loob. Isang araw, palabas na nga ako ng bahay para doon ako ulit mag-stay sa labas. Pagbukas ko ng main door, ay may biglang bumagsak na buntot pagi. Sinabayan iyon ng isang malakas na pagsarado ng pinto. Nang araw na iyon ay nagdesisyon na nga akong umalis doon dahil hindi ko na kaya ang mga nangyayari. Nung umalis ako ay napag-alaman ko nga na wala palang trabaho ang amo ko na babae. Umaalis lang sila para iwan ako doon. Alam nilang may ganong pangyayari sa bahay pero ang sabi sa kanila ay dapat daw may tao rin na naglalagi sa bahay para mapaalis ang kung anuman ang nasa bahay na iyon. Kaya nga, naghanap sila ng kasambahay. By Ars Vita. Okay. So, yun ang ginawa sa kanya. Parang tinrick lang siya ng mga amo niya. Yung tita nung sender na kunyari nagtatrabaho pero umaalis lang pala, tumatambay somewhere else para iwan lang siya doon lagi. Kasi nga siguro hindi rin kaya ng mga amo yung nangyayari sa bahay. Para mapaalis daw yun nandun. Okay. Bakit? Dapat, kumuha na lang dapat sila ng ng clergy o pari, di ba? Di ba? Para mapabless yung bahay. Okay, meron dun sa bahay na yun. Baka na dun si Annabelle. Tsaka may 4 feet. Alam nyo, ang dami pang kwento ng, ang dami pang kwento na pwedeng dito. Ang tawag doon? I-branch out o ikwento. Ano yung meron doon sa mga pinto? Bakit nilagyan ng ganun? Paano nilalaman na dapat lagyan ng yung pulang ribbon? Anong meron doon sa yung pinto na 4 feet yung taas? Di ba? Baka, yun? Si Annabelle nandun. Ganyan, si Annabelle. Ayan. So, yun. Antindi ng may-ari, dapat si Mr. Eddie Wow Kalu. Eddie Wow Kaluwag na lang yung tinawag niya. Oo nga.
dapat si Mr. na lang, Sir Kaluwag. Ed Kaluwag na lang yung tinawag. Bakit pa si tita? Ayan. Sabi, siguro walang choice yung may-ari kaya ganoon. Tsaka pamana kasi yun. Lalo na kung makakatipid sila tulad sa bayarin sa lupa. Kaso dapat naging honest na lang yung amo ni sender. Oo nga. Dapat di na siya iniiwan sa bahay. Dapat naging honest na lang. Baka natulungan pa ni tita, di ba? O may kakilala siyang albularyo or someone else na pwedeng makatulong. Tsaka doon talaga ako curious dun sa pinto na may 4 feet ang taas. Anong meron doon? Diba? Anong entity yung nandun? Yung naglalaro? Ano yung tiyanak? Sigbin? Ano ba? Annabelle? Haunted doll? Diba? Nakaka-curious. Diba? Or hindi pala pinto yun. Ano pala yun? Or parang pinto nga pero parang lagayan lang ng kabao. Diba? Diba may nakalibing pala doon sa loob nun. Diba? Ayan. May nagmura pa sabi, ang harsh naman ng amo sa'yo. Yan. Sabi, gagi pala yung amo ng tiyahin mo. Lakas ng loob. Kumuha ng kasambay. Wala palang trabaho. Paano siya mababayaran? Oo nga, no? Baka naman may pera sila, no? Ayan, ginawa lang palang taga-banday ng creepy house sa Manang Ugali daw. Ayan, hinay-hinay lang po. Okay na po yun. At least nakaalis na siya. Ayan, nakakatakot ang mga ganitong eksena sa bahay. Yun nga, totoo. Sender, ginawa kang panangga sa mga multo. Buti umalis. Umalis dyan yung tita mo. Ayun. Ginawa daw panangga, no? Gawang shield. And, tapos, what if doon lang sila nagtatago din sa kabilang bahay, kapitbahay, ganyan. Kaya pala pati yung bata, sinasama nila. Ayaw nilang Pero bakit ganun? Yung akala ng tita mo na sender, na tagalinis lang siya ng bahay, ang magiging trabaho, yung pala, it's a prank. Kaya siya kinuhan kasambahay upang may maiwan lagi sa bahay para hindi mapamugaran ng mga entities at para umalis din kung anong kababalagan ang meron sa bahay. Pero tita mo ang umalis. Good decision. Oo nga. Bakit kapag may laging tao doon aalis? Sigurado bang aalis sila? Or nasabihan siguro yung mga amo na ganun. Ayan. Kung ako yung tita mo, tas nalaman ko yung plano nila na ipapain lang ako ng amo ko sa mga multo. Kakausapin ko talaga yung entity doon. Sabihin ko, pwede ba? Doon na lang kayo sa amo ko sumama pag bored na kayo dito sa old house na to. Doon naman kayo lumipat sa bahay ng amo ko. Oo nga. Yun din. Ito pa sabi, sa tita mo, parang ginawang pain kung sinong mga kakaibang nilalang ang nakatira sa bahay niya. Ang lupit talaga ng ugali nila. Ayan nga, pangit ka banding ng amo mo. Ayun. Ayan, ang pangit. O nga, ang pangit ka banding. Ginawa kang pain. Ayun. Grabe naman ang amo ng tita mo, pati yung kwarto sa labas ng bahay nila. Alam nilang may kakaiba doon ka pa pinatulog. Siyempre nga naman, pag nag-hire sila ng tao, tapos sinabi nila yung totoo, nagagamiting pang alis ng mga bad entities, wala nga naman papayag. Tapos, pag may nangyaring hindi maganda sa tita mo, alibay o defense sila na wala silang alam o wala silang kasalanan. Ginawa nilang tool yung tita mo para sa ganon. May mga tao talagang masahol pa sa multo. True. Oo, guys. May ganon talaga. Minsan yung buhay mas nakakatakot pa. Minsan yung ginagamit pa yung mga multo. Para lang. Diba? Yung akala mong tagalinis ka lang pero ginawa kang anting-anting tagataboy ng masasamang elemento. Ayun. Ay, wala tayong laugh effect. Pasensya na. Ayun na lang. Pero yun, ginawan anting-anting yung tita niya. Sinabit. Hindi sinabit.
Ginawa lang anting-anting. Ayun. Ano kayo ginawang literal na anting-anting, no? Sinabit sa may doorway. Ayan, kaloka, ginawa kang pain ng amo mo, buti nakaalis ka na agad bago kung may anong nangyari. Oo, ayun nga. Buti na lang sender, di pa uso ang Tulfo noon. Kung di, nandun yung tita mo ngayon. Ayun nga. So, yun. I hope guys, nag-enjoy kayo. So, gusto niyo pa ba ng story? Ito, sige, pagbigyan natin. Ito, last story or last 2 stories natin. So, ito. Simulan na natin. Bakit may beat? Horror. Silent Hill kasi vibes. Silent Hill vibes daw, pero ba't ganun? Pero, may ganun talaga Silent Hill. Pagbigyan nyo na, guys. Oo, may mga ganun talaga moment. Pero yan, pinalitan ko na ang ating background music. Ito na. December 2016, bago magpasko, nagbakasyon kami sa lolo ko. Nag-decide kami ng uncle ko na pumunta sa bahay ng lolo ko para sana bumili ng itik, panghanda sa darating na Pasko. Pagpunta namin sa bahay ng lolo ko, nakita ko siyang hindi makalakad at amoy suka ang buong bahay. Pagtingin ko sa binti niya ay para bang nasunog ang kanyang 2 binti at namamalat pa ito. Tinulungan ko pa si lola na buhatin si lolo papunta sa kanyang tumba-tumba. After no, nagpaalam na kami na aalis. Habang naglalakad kami ni Uncle pauwi, nasabi ko sa kanya na parang nasunog ang binti ni lolo. Nagpapasama si mama sa akin mag-init ng tubig dahil sa kusina namin ay walang harang dahil probinsya kaya open ang paligid. May something na naririnig ang tito at mama ko. Gutom na hingal yung tunog. Sobrang lakas ng hangin. Iniikutan ng tito ko ang buong bahay at nagtatapon ng asin sa bubong. Alam naming natamaan ito ng asin. Then may narinig kaming tumalon sa harapan ng bahay namin. After noon, yung uncle ko di na dun natulog sa likod dahil sa takot na rin. At sinabi ng tito ko na yung lolo ko daw yun, yung papa ni daddy. Kinabukasan nagpunta kami sa bahay ng lolo ko. Ang sabi sa akin ng lola ko ay wala daw si lolo. Umalis, bumili ng baboy. Sa pagkakatanda ko kahapon ay hindi siya makalakad, hindi ba? Tinulungan nga namin siya pagkatapos nun ay umalis na kagad kami ng bahay nila. Nagtataka ako, sinabi ko sa uncle ko yun. Uncle, hindi ba kahapon hindi yun makalakad? Bakit ngayon bumili daw ng baboy? Sabi ni uncle, ang aswang kapag natamaan mo, nasugatan at pinuntahan mo sa bahay nila kinabukasan, mamamatay sila. Kasi siguro nakalakad. Kaya yun, kasi siguro nakalakad yun. Nagkukunwari lang yun na may sakit. Kaya wag kang tatanggap ng anumang pagkain na ibibigay nila sa iyo. From sender sa Iloilo City. Ayan, 2016 daw nangyari yun. So yun, totoo yan yung aswang. Nabasa ko rin yan yung kapag naano mo nga, kung alam mo yung bahay ng aswang, yun daw yun eh. Tapos pupuntahan mo, mamatay yun sila agad. So yun, thank you sa story na yan. Ito, yung sabi. Okay. Nag-ano sa akin ng GC ng Podcast Network Asia. Shout out po Podcast Network Asia. Thank you po kay Sir Tristan, yung ating manager. O basta yan ang ating hindi ko alam. Ang mga nag-i-encourage sa atin.
nagbibigay ng mga tips. Yan, talagang alagang-alaga tayo sa Podcast Network Asia. Thank you po. At kung may podcast kayo, guys, kung gusto nyong mag-grow ang inyong podcast, no? Merong program sa Podcast Network Asia para sa inyo, no? At yung Podmetrics, yan, kung gusto nyong magkaroon ng ads or kung nagsisimula ka pa lang, no? Sign up na kayo using the link sa description. Ayan, segue po. Ayan, thank you po, Podcast Network Asia. At sa mga ka-network natin, mga podcasters at mga podcast, makinig kayo sa lahat ng podcast ng Podcast Network Asia, guys. I really recommend it, no? Yun. At ito, last na kwento na natin ngayon. Last pero ang haba. Ayan. Ito, medyo mahaba yung mga kwento. Pasensya na. Ayan, yun, ikwento ko na lang yung yung nangyari nung nakaraan. Sige, next time na lang tong iba, guys. Pasensya na. Oo. 41 minutes na tayo. So, kwento ko na lang, saglit na lang to at na tayo. Yung na naginip ako nung nakaraan. Kasat ko yung tropa ko. Sa kanya ako na ikwento. Naginip ako na naliligo daw ako. Yan, naliligo. At tapos, edi ang ginagawa ko yung naghihilamos na yata ako. Naghihilamos ako. May maliit kasing bintana dun sa banyo namin. Parang siya. Basta ganun. Exhaust. Parang pang lang ng Pero bintana siya. Yung kasya ulo mo, ganyan. Edi yun, naghihilamos ako. Kasi kapag ganun, hindi lang ako sa salamin tumitingin. Tumitingin ako sa paligid. Sa panaginip ko, yun nga, hilamos. Patingin ako sa taas. Sa may bintana. Pampira. Alam niyo yung itsura ng sa Squid Game. Yung sino yun? Yung babae. Yung singkit, yung cute. Ganon yung mata na nang nakita ko. Tapos puting-puti daw yung muka. Tapos galit na nakatingin sa akin ganon. Yun, pambira daw. Ay, mapapamura kapag nakakita ka ng ganon. Alam mo yun, yung parang Valak siya pero kamukha niya yung nasa Squid Game na babae, yung mata, as in may pagkasingkit, ganyan. So ako naman nagising ako. Talagang pagkagising ko, syempre nananaginip naman ako ng mga ganun, pero kakaiba this time kasi pagkagising ko talagang kinikilabutan ako at parang feeling ko may nakatingin talaga sa akin sa paligid. Syempre nagising ako nasa higaan. Feeling ko may nakatingin talaga sa akin sa paligid. At ayun, kasi saradong-sarado. Usually, nag-iwan ako ng ilaw, ng nakabukas yung, alam mo yun sa Shopee, yung moon na night lamp. Ayan, kahit umaga, nakabukas yan. Yan, the USB lang naman eh. So, pero that time talagang pinatay ko yung mga ilaw. Talagang wala akong ilaw nun. At ayun, talagang kinilabutan ako as in goosebumps, guys. Talagang hindi ko makakalimutan. Kasi usually kapag nananaginip ako ng ganun, nakakalimutan ko naman din agad. Kinuwento ko kagad siya doon sa tropa ko, chinat ko kagad para hindi ko makalimutan. Kasi kakaiba, talagang pagkagising ko, kinilabutan talaga ako. As in, feeling ko may nakatingin sa akin, ganyan. Yung TV sa sala, kasi sa sala ako natutulog. So, ang laki-laki, diba? Reflection. Hindi ko tinitignan, mamaya kasi sa tapat nun, hagdan din, kitang-kita din yung hagdan, mamaya may nakagano na, Jew on the Grudge, alam mo yung Jew on the Grudge sa hagdan, ganyan, nakasilip. Mamaya may nagliliwanag pala. Binuksan ko na lang lahat ng ilaw, tapos, yun na, actual na naliligo ako. Panggabi kasi nga yung work ko, diba? Mga 12 a.m. to 1 a.m. Usually, hindi kagad ako, nag-time in ako, pero, syempre, work from home, yan, liligo muna. Time in muna bago ligo, yan. New tip. Di joke lang. Ayun. Hindi talaga ako tumitingin dun. Kasi, naalala ko, gano'n na gano'n yung senaryo. Gano'n na gano'n yung eksena. Talaga nagmadali na lang ako. Tapos, nagilamos na lang ako sa may lavatory. Yan. So, yun. Talagang, ang creepy nung mukha. Grabe, hindi ko makakalimutan. So, baka
Tapos minsan, ito pa, isa pa. Ano naman to? Hindi ko alam kung creepy para sa inyo, pero creepy nung una para sa akin. Kasi sa hagdan, yung hagdan namin, although concrete siya, may finish na kahoy. May nakapatong na parang malipis sa plywood. Kaya rinig mo kapag may umaakyat. O ramdam mo kasing concrete siya. Pero this time, rinig. May bumababa ng hagdan. Wala naman ako kasama dito noon. Yung kapatid ko pumapasok lagi ng 10 a.m. 10 p.m. call center din. Pero, siya, on-site. Ayun, narinig ko siya lagi. Tapos, ini-ignore ko lang. Tapos nga, naisip ko yung babae. So, talagang kinikilabutan ako. And then, recently, ayan, nakita ko kung ano yung salarin. Daga. Alam nyo guys, tumatalon paakyat ng hagdan yung daga. Marunong, pati pababa. Marunong. Kaya feeling ko yung ganyan. Kala ko yabag. Daga lang pala. So, yun. So, na-debunk ko na yung hagdan. Yung babae na lang. Hindi ko alam, siguro kakanood. Hindi naman ako isang beses ko lang pinanood yung Squid Game, pero siguro lagi ko siyang nakikita sa newsfeed ko, tapos nakikita ko yung mata niya. Ganon siguro. So, ayun. Anyway, guys, thank you so much po. Kung hanggang dito nakikinig ka, maraming salamat sa pagtangkilik at Merry Christmas sa inyong lahat. At thank you po. Kung ngayon mo lang napakinggan to, pasensya na. Ngayon lang na-upload, pero yan, na-record na to nung Pasko. So, thank you so much at abangan yung New Year episode natin this Friday. Then, thank you po. Ako ang inyong host si Paul at sa ngalan ng aking co-host na si Rap na hanggang ngayon ay hindi pa ginagalaw ang baso. And then, dito siya nung nakaraan magre-record dapat kami. Pero schoolworks yung ginawa ng schoolworks. Oo. Tapos kulang sa time kasi kinabukasan may work din siya. So, hindi na naman din kami nakapag-record. Pero, ayan. Tapos, abangan nyo, baka this New Year, meron tayong mga bagong mga kasama ng mga kwela, ng mga kuya, no? Ayan, abangan nyo yan. So, mas magiging interesting ating podcast ngayong 2022. Ayan, salamat po muli. Thank you sa ating mga nakikinig. Hello po sa inyong lahat at sa mga nakikita at hindi nakikita na nakikinig dyan. Thank you po at maraming salamat. This has been your host Paul at ito ang Stories Philippines Podcast. The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.